Matapos lumipad patungong Japan ang magpartner na sina Yexel Sebastian at Mikey Agustin sa kalagitnaan ng kinasasangkutan nilang kaso, ay doon naglabas ng statement si Yexel para ipaliwanag ang pagkakasangkot nila sa isang investment scheme kung saan maraming tao ang naloko nito at natangayan ng milyon-milyong piso. Ang kilalang YouTuber na si Yexel Sebastian kasama ang girlfriend niyang si Mikey Agustin ang sinisingil ngayon ng mga biktima ng nascam ng malalaking halaga ng pera na di umano ay umabot sa 200 million pesos. At karamihan ay mga OFW pa na mula sa pinaghirapan nila ang perang ininvest nila. Ayon sa mga complainants, naengganyo silang mag-invest sa alok ni na Yexel dahil umano hindi nila inaakala na lolokohin sila ng isang kilalang personalidad. Sikat si Yexel sa larangan ng social media dahil isa siyang YouTuber. Nakilala rin siya sa toy community dahil sa mga mamahalin at kakaibang laruan na pagmamay-ari niya. Habang ang girlfriend niya namang si Mikey Agustin ay isang television personality na nakilala bilang bahagi ng all-female dance group na Girlfriends na madalas napapanood sa It's Showtime noon. Ayon sa isang nagrereklamo, 1 million pesos minimum umano ang hinihingi ni Excel para makapasok sa investment at nangakong magbibigay ng 5% interest kada buwan. Gayunpaman, may iba naman umanong nakapag-invest sa halagang 200,000 pesos. Pero nang manghingi ng kontrata ang mga investors ay contract of loan umano ang ibinigay ni Mikey Agustin. Sa mismong personal bank account din daw ni Mikey Agustin nila inihuhulog ang perang ininvest nila. Nang maantala ng 2 buwan ang pagbabayad sa ipinangakong 5% monthly interest at saka naman hindi na nila makontak si Yexel, ay doon na nagsampa ng reklamo ang mga investors. Naidulog na rin ng mga complainants ang isyong ito sa programa ni Raffy Tulfo at doon iginiit ni Yexel na hindi siya ang may-ari ng kumpanya kung saan ininvest ang pera dahil maging siya ay investor lamang din umano. Ani Yexel sa programa ni Sir Raffy. And-explain ko naman po sa kanila na investor din po kami talaga. Hindi po ako ang may-ari po nito. Ang may-ari daw ng HP Horizon ay nagngangalang isang Hector Pantoliana at hindi siya. Inamin din ni Yexel na ang milyong-milyong pisong investment ay gagamitin umano sa isang casino junket na pag-aari mismo ni Hector. Katunayan ay ipinakita pa ni Yexel sa isang video ang opening ng nasabing casino junket kung saan nag-ribbon cutting ang may-ari nitong si Hector Pantoliana habang kabilang naman sila ni Mikey Agustin sa mga bisita na masayang-masaya noong mga oras na yon. Ayon kay Yexel, patunay daw ang videong ito na legit ang casino junket na pagmamayari ni Hector at legal umano ang operation nito. Marami rin umano ang nakasaksi na totoong participant sila ni Mikey sa ribbon cutting noon. Inilagay din ni Yexel ang hashtag Yexel ang katotohanan. Ibinahagi rin ni Yexel ang isang video interview ni Senator Raffy Tulfo sa isang babae na anito ay katulad lang din niya sina Yexel at Mikey na agent lang ang naging papel sa nasabing investment scheme. Magkasintahan na vlogger? Si Hindi po. Lexel Sebastian po Namimit and lang din Mikey po namin Agustin. sila during event. Ano po Agent yung... lang din po sila, Senator. agent lang sila. Yes po. Okay. Ngunit ayon sa NBI, kung sina Yexel at Mikey ang tumanggap ng pera, ay sila dapat ang may responsibilidad sa milyong-milyong pera. Ayon naman kay Yexel, kaya sila dali-daling lumipad patungong Japan ay dahil natatakot na rin sila sa dami ng mga banta sa buhay nila ng kanyang pamilya. Saad ni Yexel sa kanyang Facebook post nitong October 10. Siguro panahon na para ipagtanggol ko ang sarili ko at buo kong pamilya. Ayaw ko sana magsalita dahil kahit magmukha kaming masama at basura sa buong Pilipinas, ay tatanggapin ko. May ayos lang ng malumanay at tahimik. Pero kabaliktaran ang nangyari. Naging sobrang ingay na. Pati kaligtasan namin ay nalagay na sa alanganin. Masakit makita ang buong pamilya mo na umiiyak para sa kaligtasan namin ni Mikey and Ziv. Aminado naman umano ang mga complainants na nagkulang sila sa pagsisiyasat sa kumpanyang paglalagakan nila ng investment at ni hindi umano nagtanong sa proseso sa pag-aakalang hindi sila lolokohin ng isang kilalang personalidad na tulad ni Yexel.